Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 2 patay, 5 nawawala matapos tangayin ng sapa ang isang pick-up sa Cebu. 20 million peso budget inilaan ng pamahalaan para sa pagkain sa SONA 2024. Digital IDs ipamimigay ng COMELEC para sa overseas internet voting. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, 2 ang kumpirmadong patay habang 5 ang nawawala matapos matangay ng sapa ang isang pick-up truck sa barangay Cantumog, Carmen, Cebu. Batay sa inisyal na investigasyon ng Carmen Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, dumaan ang sasakyan malapit sa isang makitid na sapa nang biglang mag-overflow ito. Nawalan umano ng control ang driver nang matamaan siya at ang sasakyan ng malalakas na agos ng tubig. Pawang dumalo sa kasalang 17 individual na sakay ng pick-up. 10 sa kanila ang nailikas, samantala 7 ang tinangay ng rumaragasang tubig kasama ang bagong kasal. Unang natagpuan ng labi ng isang 11 anyos na bata nitong Lunes ng gabi. Natagpuan naman kahapon ang walang buhay na katawan ng bride sa dalampasigan ng bayan ng Catmon, Cebu. Kinilala ang biktima na si Resami Ipil Costan, 26 anyos at 6 na buwang buntis. Sa pagkakadiskubre ng 2 katawan ng biktima, bumaba na sa 5 ang nananatiling nawawala. Naglaan ang pamahalaan ng 20 milyong piso para sa pagkain ng mga guest at personnel na dadalo sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paliwanag ni Secretary General Reginald Velasco, kasama sa budget ang breakfast, lunch, dinner at snacks para sa July 22 event na gaganapin sa House of Representatives. Giit ni Velasco, hindi naman kamahalan ng budget dahil daan-daan ang bilang ng security personnel. Samantala, aabot sa 3,000 ang mga tauhan ng Kongreso. Kasama ang 2,000 guests, lumalabas na nasa higit kumulang na 5,000 ang bilang ng individual sa SONA 2024. Dagdag ni Velasco, ang bilang ng 2,000 confirmed guests sa darating na SONA ay posibleng highest in history. Inanunsyo ng Commission on Elections o COMELEC na mag-i-issue sila ng Digital Voters Identification o ID cards para sa overseas Filipino voters. Saad ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na ibibigay lamang ang modernized voters ID sa mga botante na nasa ibang bansa para sa registration ng internet voting para sa May 2025 midterm elections. Ayon kay Garcia, pwedeng i-request ng mga Pilipinong overseas registered voters ang kanilang digital voters ID sa pamamagitan ng pagsisend ng email sa ahensya. Ayon sa COMELEC, maaaring magsilbing alternatibong government-issued valid ID ang digital voters ID kung hindi available ang Philippine passport o ang Seafarer's Identification Record Book. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.